Hawak na po ng House Justice Committee ang ilang dokumento kaugnay sa mga binayarang buwis ni Vice President Sara Duterte. Isinumiti nga po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang naturang mga dokumento sa kasagsagan ng hearing kahapon. Nakalagay sa kahon ang mga papeles na pinagdebatihan kung bubuksan sa mismong hearing. Pero ayon sa komite, tatalakayin na lang nila ang laman ng kahon sa ilalim po yan ng isang executive session. Alinsunod po yan sa pahayag ng BIR na handa silang ilabas ang ilang tax information ng Vice Presidente sa Kamara basta't mananatili itong confidential. Sa iba pang balita, imposible daw na hindi alam ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga budget insertion ni Zaldico. Yan po ang buwelta ni Congressman Toby Tiangco sa mga birada ni Romualdez. Matatanda ang iginiit ng dating speaker na ehekutibo ang nagdesisyon tungkol sa budget. Itinuro rin niya si dating Senate President Cheese Escudero na kasama daw ni Zaldico sa pagmanipula ng most corrupt budget. Kinwestiyon niya rin ang pag-iingay sa issue ni Tiangco na tahimik naman daw noon sa usaping ito. Pero giit ni Tiangco, hindi naman kasi sila binibigyan ng pagkakataon na makapagtanong. Hindi rin daw po pwedeng ituro ni Romualdez ang palasyo dahil wala namang kinalaman ng Pangulo sa mga proyekto na ibinebenta sa contractors. Bakit naman nagkataon na kung kailan nahuli si former Congressman Zaldico, tsaka siya nag-request ng Travel Authority for medical check-up at nung hindi siya pinayagan na mag-medical check-up, tsaka siya naglabas nito, di ba? Is it coincidence o is he worried about dun sa pwedeng sabihin ni former Congressman Zaldico? Yan nga po ang tinig ni Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala, naniniwala naman pong isang eksperto na hindi si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa may pakana ng malawakang korupsyon sa flood control scandal. Ayon sa bahas sa Luneta organizer at tama na convener na si Professor David Michael San Juan, imposibleng walang basbas ng palasyo ang ganito kalaking scam. Yun nga lang, mas mainam daw kung noon pa nagsalita si Romualdez para mas nakatulong sana sa investigasyon. Tila nagsasabi siya na siya ay walang kinalaman, pero yung iba ay may kinalaman at siya ang idinidiin. Kaya ngayon, sasabihin na niya lahat ng kanyang nalalaman, samantalang dapat sana nung una pa lang, sinabi niya na ito ang alam namin, ito, si ganyan, si ganto, ang palasyo, ang sangkot dito sa issue ng korupsyon. Ang tono ngayon ng kanyang pananalita ay tila inaabsuelto niya ang kanyang sarili. Yan nga po muli ang tinig ni Bahasa Luneta organizer at tama na convener Professor David Michael San Juan. Inatasan naman ng Korte Suprema ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkomento kaugnay sa petisyon na sumailalim po siya sa physical at mental examination. Sa petisyon na inihain ni dating Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa, hinihiling na sumailalim sa pagsusuri ang Pangulong Marcos kabilang po ang hair follicle drug test. Hinihiling ding ilabas ang medical report na nagpapakita ng resulta ng examination kabilang po ang medical at clinical confirmation ng kanyang kalusugan at kakayanang gampanan ng tungkulin bilang isang Pangulo. Pinakokomento ang Pangulo sa petisyon nang hindi lalagpas sa 10 araw. Wala pa namang tugon ng palasyo dito. Sa iba pang balita, nakatakdang lumipad ngayong araw patungong Czech Republic ang ilang opisyales ng Pilipinas para daw sunduin na si Zaldico. Mismong si Justice Secretary Frederick Vida ang lilipad pa Europa para iproseso ang pagpapauwi sa dating mambabatas na dawit sa flood control scandal. Hindi muna naglabas ng ibang detalye ang kalihim tungkol sa magiging lakad papuntang Czech Republic. Pero una nang sinabi ng DOJ na gagamitin ng Pilipinas ang United Nations Convention Against Corruption bilang batayan sa kanilang pagpapauwi kay Zaldico. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic pero pareho silang nakapirma sa UN Convention na nangangakong magtutulungan sa pagsugpo sa katiwalian. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.